Hello, good morning sa lahat ng subscriber, followers, at lahat ng Filipino Guerrilla Forces. Dito naman tayo sa opinion para sa ating peace in order sa ating bayan na pag-usapan natin si General Torre. Kahapon ang pinag-usapan natin ay ang nangyayari sa ating bansa ngayon, o what I mean sa buong mundo, no? Talagang matinding gera. So dapat talaga, mga kaibigan, mga FGF Pilipino, ay wag natin walang bahala ito. Dapat nakaplano na kayo anong gagawin nyo. So sa akin, sa aking mga plano, sa aking pamilya, ay lahat iko-consolidate ko sila dito. Kasi nasa Metro Manila sila. Medyo alanganin, delikado. Yun ang titirahin, lalo na BGC. Malapit sila doon, malapit pa sa kampo. So yun ang unang titirahin nila. So pagka gera kasi, unang titirahin nila yung mga military bases. Sunod yung economic zone. So sa sunod yung iba, para siguro, depende na sa priority nila. Kung alin ang priority na target. Kung sakaling pinulverize yung area, ibig sabihin doon papasok ang tropa nila. So, ganun katindi, Kaya dapat handa tayo. Basta tandaan nyo, isang putok pa lang. Isang putok na talagang tinira talaga tayo. Umalis na kayo sa mga economic zone and military bases. Yun yung primary target nila. Bakit military zone, military bases? Siyempre, normal Unahin nila yon para hindi na makaporma. Bakit economic zone? Para bumagsak ang ekonomiya natin, susuko na tayo. So that is their objective, or that is the objective of war. Kahit saan anong bagay naman. Hindi naman Communist Party of the Philippines. Yung Communist Party of the Philippines is ekonomiya naman tinatarget nila. Kunwari na yung mga makabayan, pinagagago tayo yan. Economic, para lahat, laging kilos nila may sinisisi. So, pag na-influence mo Pilipino, katulad ito, ang mga ginagawa nila anti-Duterte, para mapaniwala nila na talagang mga ungas ang Duterte. So, bago niyan, pakinggan natin yung mensahe ni General Macalas. Kaya, ito kinuha ko kasi para tinitingnan natin kung pares ang aming opinion. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng News 5. Torre as PBBM's personal choice. Tungkol ba sa pag-designate kay General Torre as PNP chief? Ibinahagi ni President Bongbong Marcos ang dahilan sa pagpili kay General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Ito yung exact word ng Presidente. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood. That's the only way to regain the people's trust, sabi ng Pangulo. So, panoorin ang buong panayam, News 5 at One Page Anchor Cheryl Cosum kay President Marcos sa Part 2 ng BBM Podcast. Episode 2 ngayong Merkules, June 18, 9:30 a.m. sa social media. Okay. So, ito yung mas exact word ng Pangulo. Bakit niya pinili si General Torre? Basahin ko. Isa lang ang iniisip ko, that people are safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. I saw si Nick Torre is effective at that. So, yun po ang dahilan. Epektibo si General Torre na people will really feel safe. So I don't know sa inyo, are you safe? Feeling safe right now? Pasensya na kayo ito.
Paras pala kayo lahat may alaga mga vloggers, sa ano? mga comments, ha? May aso rin alaga. Nico Naul. Tapos, pinalayas mo sa bansa ang gumawa niyan. Siguradong hindi mo yun makukupya. Hindi yan makukupya ng mahinang leader. Meaning si PRRD. Marami na akong nakausap. Ako mismo, eksperyensado ko. Panahon ni PRRD, yung feeling safe nangyari. Ulitin ko yung kaibigan kong US Navy, nasa US nakatira, every time magbakasyon sa Pilipinas, nung wala pa si Duterte, hindi siya kumpiyansa, dala-dala niya yung kanyang pistola, kasi lisensyado kasi ang daming adiktos, ang daming krimen, ang daming loko-loko daw sa lugar nila. Kaya pag upo ni Duterte, sabi niya, nabigla ko, nawala ang mga standby, nawala ang mga naging tahimik ang aming neighborhood. Kaya ang ginawa ko, sabi niya, yung aking pistola, hindi ko na kailangan, ibinigay ko na sa iba. Ayun, mismo, retired US Navy, nakausap ko. At maraming nagsabi na tumino ang mga lugar nila, panahon ni PRRD. Kaya ito yung sinasabi ni Nico Naul. Tapos, pinalayas mo sa bansa ang gumawa niyan. Siguradong hindi mo yun makukupya. Hindi yan makukupya ng mahinang leader. Feeling safe. Malala ko, yung survey ng online platform na Travel Safe, nirate ang crime index ng mga bansa sa buong mundo. Yung bansa na may pinakadelikado puntahan ng turista, they are not safe. Number 1 po ang Pilipinas. Grabe. Meron pa, Nambeo. Again, another survey or research. Sa buong Asia, dalawang cities ng Pilipinas ang number 2, number 3. Manila and Quezon City. Nasa top 2, top 3 na unsafe cities to live. So, I don't know kung naniniwala ang Pangulo sa statistics ng PNP na crime rate bumaba daw, drug seizures tumaas. Well, statistics yan ng PNP. Kailan? Kung i-relate mo sa other factors, kagaya itong mga survey ng other groups, ng BIO, Travel Safe, lumalabas na nakakayang Pilipinas. Most dangerous country for tourists to travel. So, anong mangyari sa turismo natin? And then, Filipinos, how do you feel? So, depende kung pro Marcos ka, siguro, kita mo, yan. Kailang yung mga anti-Marcos, talaga, kung Ted Pilot, in-interview niya si Auntie Claire na ganito, yung mga krimen nakikita niya na ipabalita sa news. Araw-araw, ganyan nangyari. Anong sagot ni Auntie Claire? Wala naman akong nakitang saksakan. Nung lumabas ako, wala namang snatcher sa palengke nakita ko. So, nag-base lang sa nakita na palace spokesperson. Well, anyway, kanya-kanyang perspective na yan. Kung ano ba talaga, mas safe ba tayo ngayon? Maalala ko nung eleksyon, May 12, sabi ng Pangulo, botohan nyo. Mamili kayo, sabi niya. Gusto niyo bang balikan yung madilim na nakaraan, yung horrifying time? Sige, botohan nyo ang kabilang kampo, hindi Duterte. Botohan nyo kung gusto nyo balikan yung horrifying times. Gusto nyo na brighter future, botohan nyo ang alyansa. Anong nangyari? Mas marami na nalampaso sila. Yung pinagmamalaki nila na 12-0, wala na. Lilima lang ang sitting president ka, tapos matatalo ang kandidato. Anong ibig sabihin yan? Sino ang pinapaniwala ng taong bayan? Okay, cut ko na dyan, ano? Survey. So,
Kayo na mismo magsasabi, magbigay opinion. Ako sa opinion ko, malayong malayo ang Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte. Una, bangag siya. Pangalawa, mahinang leader. Pangatlo, Andres Disaya. Pang-apat, tamad at kulang sa kaalaman. Magaling mag-English. Paano? Hindi man... magaling siya mag-English. Lumaki sa ibang bansa eh. Hindi pinag-usapan ang galing ng English dito sa Pilipinas. Ang pinag-usapan ng galing dito, kung paano yung track record mo, ano ang nagawa mo sa bayan. Epektibo ka bang leader? Ayun ang tanong doon. Bakit maraming leader na epektibo na hindi ko narinig mag-English? Ano? Kasi nga, minsan, magaling tayong mag-English or magaling tayong mag-English pero yung laman nun ay binasak. Pero yung isip at puso, iba. So yun ang masaklap doon, mga kaibigan. May mga magaling naman, brilliant people, inabuso naman ng taong bayan. So, wala ka rin pupuntahan. Ang titingnan natin dito, may puso, tapang, at malasakit. Ano? Kasi tapang, malasakit, may puso na yun, ano? Siyempre, normally, kailangan mo rin ng talino. Kasi kung wala ka rin talino, paano patakbuhin ang isang pinamunuan mo? So, kailangan talaga rin yun. Ano? So, sa ngayon, ang pinag-usapan natin, secure ba tayo o hindi? Ano? Hindi tayo secured because, pero hindi, nakaraan, talaga matindi. Pero itong sinasabi ni General Torre, tingnan natin, bigyan natin ng mga 3 months kung may impact yung ginagawa niya. Tingnan natin impact. Pero ganito kasi yan ganito kasi yan. General Torre is only PNP chief. Iba yung presidente ang nagsasalita, katulad ni Pangulong Duterte. Talaga may takot. Si General Torre, sa akin pakiramdam pulso at puso. Ano? Hindi siya ganong kagaling na leader na lahat ng mga subordinate niya ay naniniwala sa kanya. Yun yung point doon eh. Si Pangulong Marcos may tiwala kay Torre kasi sunod-sunuran. Pero ang tanong doon, ang sinorbi sana ni Presidente Marcos, ito bang si Torre ay pinaniniwalaan ng kanyang mga subordinate? Maniniwala kaya sa kanya? Parang pakiramdam ko hindi takot sa kanya eh. Hindi takot sa kanya yung mga subordinate niya. Parang katulad mo rin, bangag. Hindi takot sa iyo yung mga nasakupan mo. Sa asawa mo, takot ka. Sa pinsan mo, takot ka. Wala nang mangyayari. Ganun rin si Torre. Hindi takot sa kanya yung mga subordinate niya. Yun lang pakiramdam ko. That is my opinion. Kailangan maging leader ka na alam mo na susunod sa iyo lahat ng tao. Pero sabi ko nga sa inyo, yung 5 minutes na marami na siyang nirelieve na station commander sa Manila, mga 8 na, baka nga grand plan yon ng Marcos para in time mo 2028 makakaposisyon ng lahat ng kanilang mga mga tao nila ipupwesto on the ground. Very good, on the ground para lahat ipwesto lahat ng mga sip-sip para in time of 2028 kontrolado nila. Ang tanong ngayon dito, mga kababayan, kung ang taong bayan ba ay naniniwala kay Torre. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.